Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Siyete 4 Balita Ngayon. Magandang umaga. Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Araw ho ngayon ng Huwebes, May 15, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At ating pong headlines, 20 pesos per kilo na bigas mabibili na sa 32 kadiwa outlet sa bansa simula ngayong araw. Pagkapatupad ang maximum suggested retail price o MSRP sa karne ng baboy, sususpindihin muna ng DA. Vice President Sara Duterte, suportado ang pagsusulong ng anti-dynasty law. Mamayang Liberal Party List First Nominee Leila de Lima tinanggap ang alok na maging House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. COMELEC itutuloy ang planong sabay-sabay na pagpoproklama ng 12 nanalong senador sa 2025 election. Sa kabila ng panawagan, iproklama na ang top 6 nanalong kandidato. Mga kandidatong tumakbo ngayong eleksyon, pinalalahanan ng COMELEC hinggil sa pagsusumite ng SOSE. At sa Metro News naman, 6 katao kabilang ang isang pulis sugatan sa karambolan ng 4 na sasakyan sa Quezon Avenue. Sa Technology News, isang artificial intelligence tool gumagamit lamang ng selfie para malaman ang biological age at cancer survival ng isang tao. At sa Lifestyle News naman, iba't ibang Hollywood star ng niningning sa red carpet ng 2025 Cannes Film Festival. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa na ito, ginanap ang 5th Annual Grammy Awards. Sino-sino ang mga nagwagi dito, kilalanin. At sa ating balitang kakaiba, matinding traffic naranasan sa highway sa Oklahoma City dahil sa isang baka. Alas 6:42 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Tiniyak po na Malacanang na hindi lamang pang-eleksyon ang 20 pesos per kilo na bigas. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, simula ngayong araw ay mabibili na ang 20 pesos per kilo na bigas, hindi bababa sa 32 kadiwa outlet sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Oriental, Mindoro. Ito hindi lamang pang-eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or 20 bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Bukas ay magsisimula na rin magkaroon ng 20 bigas, 20 pesos na bigas, sa 32 kadiwa center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Siguro rin po na Malacanang na hindi maapektuhan ang pagpapatupad ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas Region kasunod ng pagkatalo sa gubernatorial race ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia laban sa kandidatong dinala ng mga Duterte na si Governor-elect Pamela Barcuatro. Sinabi ni Castro na ang serbisyo ng pamahalaan ay para naman sa taong bayan, sinuman ang nakaluklok na opisyal. 774 Balita Ngayon. Pansamantalang ipapatigil ng Department of Agriculture
ang pag-iral ng maximum suggested retail price o MSRP sa mga karne ng baboy na ibinibenta sa mga pamilihan. Ito ay dahil sa mababang compliance sa pulisiya ng mga nagtitinda. Ayon kay DA Undersecretary for Livestock Constant Palabrica, pag-aaralan nila kung paano mas epektibong may patutupad ang MSRP sa karne ng baboy. Matapos ito ay maglalabasan niya ang kagawaran ng revised program para sa MSRP. Napaulat na nasa 5% na lamang ng mga retailers sa mga pampublikong pamilihan sa Metro Manila ang sumusunod sa MSRP sa karne ng baboy. Patunayan niya dito ang pagsirit ng presyo ng baboy sa ilang pamilihan na aabot sa 480 pesos per kilo. Samantala, mga panukalang makakatulong sa mga pamilya at sa komunidad patuloy na isusulong ni Senador Pia Cayetano. Detalye po yung hatid ni Conde Bata. Tiniyak ni Senator Pia Cayetano ang patuloy na pagsusulong ng mga panukalang batas na makakatulong sa mga pamilya at sa komunidad. Kasunod rin ito ng pasasalamat ni Senator Pia sa mga sumuporta sa kanya ngayong midterm elections kung saan pasok sa Magic 12 ang senadora. Ayon pa sa kanya, sa loob ng 18 taon ay nagsilbi siya na may isang layunin, ang magpasa ng mga batas na tunay na magpapaangat sa buhay ng mga Pilipino, lalo na sa mga kababaihan at mga ina. Samantala, binati rin ni Senator Pia mga bago at mga nagbabalik Senado na makakasama niya sa susunod na Kongreso at umaasa siya makakatrabaho niya mga ito, partikular sa pagpapahusay ng kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Anya may tuturing man na tapos na ang kampanya pero simula pa lamang ito ng tunay na trabaho at serbisyo sa mamamayan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Oras may 14 na minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Susuportahan po ni Vice President Sara Duterte ang panukalang batas na layong wakasan na ang political dynasty sa bansa. Ito ay kahit pa mula sa pamilya ng mga politiko ang pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Sara, kung mayroon mang may kredibilidad na magsalita hinggil sa political dynasty, ito ay walang iba kundi siya. Sinabi pa ni VP Sara na kung bibigyan siya ng pagkakataon ay siya pa mismo ang susulat ng panukalang batas laban sa political dynasty. Ako yung may pinaka malaki at solid ang credibilidad to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. Suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat, ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Nang matanong naman hinggil sa pananaw ng Duterte family sa political dynasty, sinabi yun ng pangalawang Pangulo na tahimik pa ang kanyang pamilya sa usapin at hindi pa nila pinag-uusapan ang politika. Inihayag pa ni VP Sara na nakafocus pa sila ngayon sa pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ni mamamayang liberalo ML First Nominee Leila De Lima na inaluksya ni House Speaker Martin Romualdez na maging House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, tinanggap niya ang alok ni Romualdez at sinabing gagampanan niya ito ng buong katapatan. Sa inilabas din itong statement, sinabi ni De Lima na ang desisyon niyang maging prosecutor ay batay sa kanyang tungkulin at prinsipyo. Inihiyag din ni De Lima na hindi ito patungkol sa mga personalidad o partisan politics, kundi ito ay pagkilala sa tiwala ng publiko at bahagi ng kanyang pagsusulong ng hustisya at reforma. Kumbinsido rin si De Lima na may matibay na ebidensya laban kay VP Sara, partikular na ang mga aligasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod kay De Lima, magiging bahagi rin ng prosecution panel sa impeachment trial ni VP Sara si Akbayan Party List First Nominee Shal Jokno. 774 Balita Ngayon. At iba pa naglalagab live na balita na nindigan ho ang COMELEC na itutuloy nila ang planong sabay-sabay na iproklama sa Sabado o Linggo ang 12 nanalong senador sa 2025 midterm elections. Ito ay sa kabila ng panawagan na iproklama na ng poll body ang top 6 na kandidato na nangunguna sa bilangan base sa partial at unofficial count. Kaugnay nito, nanawagan si COMELEC Chairperson George Garcia sa mga kandidato na maghintay na lamang ng proklamasyon na gaganapin sa Sabado o Linggo na itinuturing na pinakamaaga sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa. Sinabi ni Garcia na posibleng ngayong Huwebes matapos na ang canvassing, ngunit kailangan pa nila ng 1 hanggang 2 araw pang ihanda ang venue at iba pang kinakailangan para sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato. 774 Balita Ngayon.
Pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kumakandidato sa 2025 elections hinggil sa pagsusumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, nanalo man sila o natalo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, hanggang June 15 maaaring magsumite ng SOSE ang mga kandidato kahit hindi sila nangampanya, walang ginastos, self-funded o umatras sa kandidatura, maliban na lamang kung ito ay ginawa bago ang pagsisimula ng campaign period. Inihayag pa ni Garcia na ang SOSE ay kailangang notaryado at personal na nilagdaan ng kandidato o ng treasurer ng partido o party list. Pabala pa ng COMELEC, hindi makakaupo sa pwesto ang sinumang nanalong kandidato na hindi makapagsusumite ng SOSE sa takdang panahon. Samantala, batas na nag-aamyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nag-aamyenda sa ilang bahagi ng Republic Act No. 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act. Ilan sa mahalagang probisyon ng batas ay ang paglilipat ng bagong may-ari ng rehistro ng motorsiklo sa kanyang pangalan sa loob ng 20 working days mula sa araw ng pagbili. Binabaan din ang multa sa hanggang 5,000 pesos na lamang mula sa 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Inaatasan naman ang paggamit ng mas malaki at madaling mabasang plaka sa lahat ng motorsiklo. Ang mga driver na walang plaka ay pagmumultahin na lamang ng hanggang 5,000 pesos mula sa dating 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos o pagkakakulong. Ang hindi pagre-report ng nawawalang plaka ay pagmumultahin ng fix na 5,000 pesos mula sa dating hanggang 50,000 pesos, habang papatawan naman ng 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong o multang 10,000 pesos ang gagamit at magbebenta ng peking plaka. Samantala, hindi na rin basta-bastang kukumpiskahin ang motorsiklo kung ang may-ari ay makakapagpakita ng proof of registration at hindi siya ang may kasalanan sa nawawala o hindi mabasang plaka. Obligadong iulat ng mga dealer sa LTO ang lahat ng nareposes ng motorsiklo at magsumite ng taunang ulat hinggil sa mga ito. Sa kabuuan, layo ng batas na itaguyod ang responsableng paggamit ng motorsiklo at mas pinadaling proseso ng paglilipat ng pagmamayari habang binibigyan proteksyon ang mga lehitimong mamimili. Ako sa Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. May 7 na minuto pa po bago alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Manggorospe. At ako naman po si Darlene At Olanyo. si Babang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News po tayo, 6 katawang sugatan kabilang ang isang pulis sa karambolan ng 4 na sasakyan sa EDSA Quezon Avenue, Tunnel Eastbound. Sangkot sa karambolang isang bus, 2 UV Express at isang motorsiklo na minamaneho ng pulis. Ayon sa Quezon City Police District, nakahinto ang 2 UV Express sa loob ng tunnel at nagtatalo ang 2 driver nito. Tinangka ng mga wati ng pulis ang 2 driver nang bigla na lang salpukin ng bus ang mga nakahintong sasakyan. Samantala, naglabas na ho ng show cause order ang LTFRB laban sa Diamond V8 Transport Incorporated, ang kumpanyang kinabibilangan ng bus. Pinagpapaliwanag naman ng LTFRB ang kumpanya kung bakit hindi sila dapat suspindihin, kansilahin o bawian ng Certificate of Public Convenience o yung tinatawag na prangkisa. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 71 centavos, 62 pesos and 33 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 74 pesos and 15 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 86 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. May nanalo kaya sa Lotto kagabi? Narito po ang update mula kay Jonah Bakira. Jonah, anong labas sa Lotto? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi May 14. 51, 21, 42, 4, 25 at 17. Kung saan walang nakapag-uwi ng 320 million, 220,530 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 12, 34, 7, 20, 29 at 45.
kung saan wala namang nanalo ng 48 milyon. Sayang. 482,132 pesos and 40 centavos. Ako po si Jonah Bakira na 320. nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Wala pa rin nanalo doon, partner. Yung 320,000, Oo, parang sayang. hinihintay Parang talaga ikaw na- tayo. Hindi, sabay-sabay tayo, pare-pareho number, para hati-hati tayo. Hati-hati tayo. Walang lamangan, di ba? Correct. Oo. Gusto ko yan. Pwede tayo, tatlo nila Jackie. O, basta yung usapan natin, kapag nag-file ako ng leave ng mga 5 days, Alam na. boy, biro lang yun, joke lang yun. Biro lang. Joke lang ho yun, ha. Ito naman po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Isang artificial intelligence tool gumagamit lamang ng selfie para malaman ang biological age at cancer survival ng isang tao. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. Kadalasang sinisimula ng mga doktor ang examination sa mga pasyente sa tinatawag na eyeball test o isang mabilis na pagkilatis kung mukhang mas matanda o mas bata ang isang individual kumpara sa kanilang edad na maaaring maka-impluwensya sa mapangunahing desisyon sa medikal. Maaari nang magkaroon ng intuitive assessment na ito ng artificial intelligence upgrade sa lalong madaling panahon. Ang Face Age, isang deep learning algorithm na ipinakilala sa The Lancet Digital Health, ay nagko-convert ng isang simpleng headshot sa numero na mas tumpak na sumasalamin sa biological age ng isang tao. Ito ay tines sa mahigit 58,000 mga larawan ng presumed healthy adults na may edad na higit 60 na kinuha mula sa mga pampublikong dataset. At pagkatapos ay ginamit din ito sa mahigit 6,000 cancer patients mula sa Amerika at Netherlands gamit ang kanilang mga larawang kuha bago ang radiotherapy. Ang mga pasyente na may malignancies ay nasuri na biologically na mas matanda ng halos 5 taon kumpara sa kanilang chronological age. Sa mga cancer patient, ang mas mataas na face age score ay tinatayang may worse survival kahit matapos ikonsidera ang kanilang aktual na edad, kasarian at uri ng tumor, na hindi natataas pa ng husto ang panganib ng sinuman na lampas sa 85 ang biological reading. Ayon sa mga may akda ng pag-aaral, makakatulong ang tool na ito sa mga doktor na magpasya kung sino ang kayang tumanggap ng matinding treatment at sino ang nangangailangan ng mas banayad na paraan ng paggamot. Samantala, plano ng mga researcher na buksan ang Face Age portal sa publiko kung saan maaari mag-upload ang mga tao ng kanilang sariling mga larawan upang mag-enroll sa research study para higit pang makatulong sa pag-validate ng algorithm. At posibleng isunod ang commercial version nito para sa mga clinician matapos ang validation. Ako si Rosemay Miranda para sa DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. At sa ating lifestyle news naman, iba't ibang Hollywood star nagniningning sa red carpet ng 2025 Cannes Film Festival. Detalyated po sa atin ni Mika Fajardo. Mika? Nagsimula ng 78th Cannes Film Festival na ginanap sa Cannes, France. Bukod sa mga pelikulang naglalaban-laban para sa Palme d'Or hanggang sa mga espesyal na screening at short films, isa rin sa mga inaabangan sa 12-day star-studded festival ay ang red carpet nito. Dumala sa grand opening ceremony nitong Martes sa mga hurado ngayong taon na sina Jeremy Strong, Halle Berry, Juliette Binoche at iba pang Hollywood stars. Pinili ni Halle ang isang bold striped dress mula sa Jacquemus para sa kanyang get-up sa film festival, habang si Juliette Binoche ay nagsuot ng isang white outfit at trousers mula sa Christian Dior. Lumiwanag naman ang entablada sa Grand Theatre Lumiere sa presensya ni Leonardo DiCaprio na suot ang isang custom black suit mula sa Celine Home ni Hedy Slimane at nandyan din si Robert De Niro na kinilala bilang isang honorary Palme d'Or para sa kanyang lifetime achievements. Ilang personalidad din ang nagningning sa red carpet ng film festival, kabilang sina Bella Hadid na naka-backless black dress mula sa Saint Laurent at Chopard Jewelry, Irina Shayk sa Armani Privé FW19 Couture, Alexandra Ambrosio sa Suhair Murad SS25 Couture, Heidi Klum sa Elisab, at Eva Longoria sa Tamara Rolf SS25 Couture. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa na ito, ginanap ang 5th Annual Grammy Awards. Sino-sino ang mga nagwagi dito? Kilalanin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta.
Blessed Thursday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, May 15 taong 1963, isinagawa ang 5th Annual Grammy Awards sa Chicago, Los Angeles at New York City na kumilala sa mga accomplishments ng mga artists, musicians noong nagdaang taon ng 1962. Ilan sa mga kilalang pangalan na nakapag-uwi ng parangal sa gabi ng awarding ceremony na yon ay sina Tony Bennett at Sammy Davis Jr. Sa naturang ikalimang Grammys, nakuha ni Tony Bennett ang Record of the Year Award para sa kanyang awiting I Left My Heart in San Francisco at napanalunan din niya ang Best Solo Vocal Performance Male Award. Ang Album of the Year Award ay napanalunan naman ni Von Meter para sa The First Family. Song of the Year ang What Kind of Fool Am I ni Sammy Davis Jr. habang Best Rhythm and Blues o R&B recording naman ang I Can't Stop Loving You ni Ray Charles. Best Solo Vocal Performance for Female naman si Ella Fitzgerald para sa kanyang performance sa awiting Ella Swings Brightly with Nelson Riddle. Ilan sa mga nagtanghal sa 5th Annual Grammy Awards na non-televised ang presentation ceremonies ay sina Frank Sinatra at Bing Crosby kung saan isinunod sa kanyang pangalan ang Lifetime Achievement Award ng taon na yon. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Matinding traffic ko naranasan sa highway sa Oklahoma City dahil po sa isang baka. Anong klaseng baka ba ito? Ito ho ba yung pwedeng itumba at gilingin? Gaano kalaking baka ito na sinakop ba ang buong kalsada? Ayun. Alamin po natin ang balitang kakaiba mula kay Doc Justin. Doc, pasok! Yes, Joel at Darlene, mga kanyusik, narito na ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Maraming motorista at mga commuter ang naipit sa traffic sa isang highway sa Oklahoma City sa Amerika. Makaraang humarang sa kalsada ang isang nakawalang baka. Ayon sa Oklahoma City Police Department, namataan sa Interstate 40, malapit sa South Pennsylvania Avenue, ang baka pasado alas 5 ng madaling araw kahapon, oras Amerika. Wala nang sasakyan ang nakabangga o wala namang sasakyan ang nakabangga sa baka. Ngunit nagdulot ito ng matinding abala sa mga commuter. Lalo namang tumukod ang traffic nang subukan ng hulihin ng mga pulis ang baka hanggang sa tuluyan na itong naipasok ng mga otoridad sa isang truck. Wala namang natramong injury ang baka sa insidente. Hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy ng mga otoridad kung saan nagmula ang nakatakas na baka. Ayun, natin tayo sa mga kalsada na dinadaanan ng mga animals. Freeway Hindi pa naman yata siguro hindi naman siguro mahirap ang huminto, no? Kung may mga dumadaang hayop. Okay? Okay. So yan ang ating balitang kakaiba. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Bye-bye. Freeway, parang freeway kasi parang yun nga eh. Alam mo, pag freeway kasi sa ibang bansa, di ba? That's 100, mabilis talaga. is it 100 kilometers per hour? Hindi ka dapat bumaba. Parang sa atin din. Expressway. Although dito sa atin kasi is 6. Sa kanila kasi miles eh. Sa atin is Kilometers. KPH. Kilometers per hour. So mabilis talaga yun sa kanila. Parurot yun. Yung dito sa atin kasi may limitation tayo which is 60. Yeah. Oo, pag bumaba ka ng 60, huliin ka rin. O dapat naglalaro ka sa 60 to 100. Pero yung iba, sumusobra 140, 150. Kaya yun, tumatama ho sa mga tagiliran na aksidente. Yan. Anong ginawa nila sa baka? Parang hindi. Binaril siya ng pampatulog, ganun ba yan? Inawakan lang magkabila doon sa kabila, di ba yung Galing ng mga cowboy, no? Mga cowboy. Ayan, no? Tinan mo ng cowboy, oh. Ayan. May mga pulis, galing. Galing talaga ng sistema nila dyan, ano? Galing ng sistema. Okay, mga kanyusik, yan po ang kabuuan ng ating balitang ng araw na ito ng Webes na po, Malasakit Thursday, May 15, 2025, sa mga tumutok po sa Facebook Live, sa YouTube, at ganoon din po sa DWWW 774 sa 107.9 DWHT-FM sa Dagupan City. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorospe. At ito po ang 774 Balita Ngayon. Maraming salamat. Alas 7:03 na po ng umaga. 774 Balita Ngayon.